Binabastos nyo kami. Hindi. Kaya namin ginagawa to para sa inyo eh. Kasi mate para sa inyo ito eh. Sisigawan nyo kami to para kami ngaso rito. Hindi, kabastusan yun eh. Gusto nyo magbida-bida eh. Kaya nga kami nagmamadali eh. Kahit may COVID eh. Tingnan nyo, may COVID. Pinagkatrabaho namin sila. Para kanino? Kami ba titira rito? Hindi, kami ba titira rito? Oo, yun naman pala eh. Sa inyo, sisigawan nyo kami ron para kami mga taong ano rito. Bali wala. Yung mga tao na yun, halos magkasakit dun. Pinatitigil ko ba kayo? Kahit COVID, pinagkatrabaho ko sila eh. Para sa inyo. Dahil ayaw ko yan. Tingnan mo yung tsura ng mga tao. Sila nga po yan. Kami nga po, yung sa unit. Ang hirap sa inyo eh. Iglak lang talaga. Isko Moreno walang pakialam sa mga vendors ng Maynila. Napakasakit lang marinig ito sa isang public servant na namumuno noon sa syudad. Panoorin ang mga sumusunod. Ikaw, Hanila ko na. Ikaw, Isko Moreno. Nagpasasa kayo sa pera ng taong bayan. Sana masaya kayo hanggang kamatayan nyo. Wala kang puso, Hadi! Ang mga tao, pinahirapan ko na gusto. Isang taon na kaming nagugutom. Sarado na ang mga pwesto namin. Tulungan niyo po kami. Kasi po, ang aming pong mayor ay wala na pong ginagawa sa amin. Tungkol po doon sa Manila naman, meron po yung mga Divisoria vendors po. Sabi, makakasuhan daw po kayo dahil nabenta raw po yung Divisoria Mall. Yung may privatization, yung mapapulutan. Iglak lang talaga. Sa iyak na lamang idinadaan ngayon ng mga vendor ang pagmamakaawa kay Aksyon Demokratiko Presidential Candidate Manila Mayor Isko Moreno na bawiin ang pagbebenta sa pribadong sektor sa Divisoria Public Market. Ayon kay Eva Tayanes, isa sa mga vendor, hindi niya alam kung saan kukunin ang ipanggagamot sa anak na may sakit kapag hindi na siya nakapagtinda sa Divisoria. Tustos nila. Pambili namin ng pagkain, gamot, pambayad sa tubig, ilaw. Diyan lang po kami kumukuha. Kaya po, Isko Moreno, sana narinig mo lahat, napanood mo yung anong nararamdaman naming mga taong nagtitinda sa palengke. Ikinadidismaya naman ni Manuel Plaza, chairman ng Divisoria Public Market Credit Cooperative, na hindi kinonsulta ang kanilang hanay sa plano ng Konseho ng Manila. Nasa 800 at 70 mga vendors ang maapektuhan sa pagsasapribado ng Divisoria Public Market. Ibinenta ng Konseho ng Manila sa Festina Holdings ang lupa sa halagang 1.4 billion pesos. Paano naman po kami? Kahit po janitor sa Saudi, wala nang tatanggap sa akin, magsi-60 na ako eh. Tama po ba yung ginawa nila ngayon? Hindi ko po pinabayaan yun. Ayon kay Plaza, kung nakautang ang Konseho ng Manila ng 1.7 billion para sa pagpapaganda sa Manila Zoo, sana ay ipinangutang na rin ang pagpapagawa sa Divisoria Public Market. Sinabi pa ni Plaza na berdugo ng mga vendor si Moreno, pati na si Manila Vice Mayor Hani Lacuna at Konsehal Joel Chua na may akda ng City Resolution 180 na nagbebenta sa Divisoria Public Market. Nobyembre 2020 nang ibenta ng Konseho ng Manila ang naturang lupa. Ayon kay Plaza, walang halong politika ang paglutang ng kanilang grupo. Tayo naman mga Pilipino, meron tayong ugali na kung hindi mo nga lang talaga susobrahan eh. Hindi naman kami kikibo eh. Kaya lang talaga kami kumikibo, tatanggalan na kami ng ikabubuhay. Pero kung sabihin iusog mo lang kami, hindi naman kami, hindi naman tayo Pilipino eh. Naabuso tayo masyado. Kasi sa totoo lang, sabi mo nga kung iusog mo lang ako eh. Wala tayong pag-uusapan eh. Kaya kami kumikibo, napakahirap ng gusto nilang ipagawa sa amin. Tanggalan kami ng ikabubuhay. Saan nyo naman po kami dadalhin? Mayor Isko, taunan kami. Vice Mayor Hani Lacuna, Councilor Joel Chua, Councilor Jong Isip, taunan po kami. Sumulat na anya ang kanilang grupo sa Malacanang at Senado para hilingin na busisiin ang kontrata. Balak na rin ng mga vendors na sampahan ng kaso sa Ombudsman sina Moreno, Lacuna at iba pang opisyal ng Manila. Sa panig ni Moreno, sinabi nitong good luck na lamang sa mga vendors. Dumaan kasi anya sa tamang proseso ang pagbebenta ng lupa. Iglak lang talaga. Wala pala kayong ginawa sa inyong termino. Talaga ba? Laban niya noon. Si Pogi lagi sinasamahan.
Pero bakit ngayon, sinasaksak kami ng talikuran? Alright. Wala namang sinabi kundi manira ng manira. Pero tayo ang nagbabayad ng iniwan niyang bilyong utang sa Maynila. Ang totoo niyan, yabang, utang, takbo, sabay iwan. Totoong babangon tayo sa utang na sa ating bumaon. At bilang yan laway na sinasanla, di pangako na galing sa nguso, make Manila utang again? Mahal kong Maynila, di kailangang pabibo kung wala namang laman ang ulo. Tahimik nating gawin ang ating mga trabaho. Hindi kailangang papogi sa dami kong resibo.